Hi everyone, this is Jim and welcome back to my YouTube channel. Ito na nga, first annual Royalty Awards, Royalty of Television TV Actress of the Year. Winner nga si Miss Barbie Forteza. Ngayon to, February 20, 4 p.m. at Robinsons Novaliches. So sana pumunta si Barbie. At nanalo din si David Licauco ng TV Actor of the Year. Grabe, magkasama sana silang umattend ng awards night. At next naman ay tweet ni Army, nomination alert. Congratulations Barda for being nominated for the Laurus Novelist Media Excellence Awards 2025. Okay, so nominated nga ng Outstanding Female Brand Endorser si Barbie Forteza for Silka at Outstanding Male Brand Endorser si David Licauco for Oppo. Oy, wow, grabe. Outstanding endorser na si Barbie for the first time. At si David, grabe, no? I'm so happy. Next naman ay may nag-tweet nga sa GDM namin. Sabi, Dear, pinapadelete ni Sir Nathan yung post natin sa McDo ni David. Napagalitan ata. Pwedeng pa-delete na lang. Thanks. Ay, grabe. Si David talaga spoiler. Oo nga, David. Wala ka naman permission sa pagpo-post na ganyan. Grabe, drone na McDo. Yun din naman sa'yo. Addict. At next naman ay post ni Miss Isabel Bulatao ay isang boomerang with David and Sir Nathan. At next naman ay post ni Sir Nathan Perolino, it's a wrap. At mukhang maiksi lang yung commercial nila with McDonald's kasi parang isang araw lang natapos na nila. Ayan nga, napaka-happy si Barbie at saka si David. Grabe. At FB post ni Miss Tony Abeles, done for today's endorsement shoot, Team Barda. Ayan na nga. Ayan na nga, happiness na si Barbie at saka si David. At ito, more pictures. Ayan, galing kay Janra. Ayan na nga, napaka-cute nila pareho. Pero napansin nga ng mga friends ko na may sugat sa may mata si David Licauco. So, hala, ano kayo nangyari dyan? Anyway, mukhang wala naman siya sa mga sumunod na picture. Ayan, nag-tweet nga si Sir Nathan ng Hayan na, ha? At ito na nga, more pictures of Barbie and David. Ayan na, happiness overload. At next naman ay ito, Team Barbie with the very pretty Miss Barbie Forteza. At next naman ay ang TikTok video ni Barbie at saka ni David. Crush ka ba ng crush mo? Let's watch this. Crush ka ba ng crush mo? Hindi eh. Ikaw, crush ka ba ng crush? Sana. Hindi mo sure. Sana. Tayo na lang kaya. Sige. Ayun na nga guys, grabe kinilig ako doon. Nabas ko pinanood to. Ay nako. Ayun na nga. Kasi gusto ko yung reaction ni David talaga. Grabe. Yung hindi mapigilan yung kilig. Kaya lang kailangan niyang pigilan yung kilig. Kasi doon sa ending, may patanong nga si Barbie. At wala ring charot dito, di ba? So, nung pagsabi nung tayo na, sige, sabi niya gano'n agad. Tapos, napatingin naman si Barbie. Ano nga pala, si Barbie, napansin namin na medyo naninibago siya. Nawala ng restriction. Dati kasi meron siyang panlaban agad na charot or something na gano'n pag may mga ganyan-ganyan na bagay na kung sila ka magiging magjowa. Pero ngayon, parang it's a yes na. Kaya ang saya-saya talaga dito. Video ito nakakilig. At sabi nga ni Present Progressive, last year with slight reservation, this year with openness and confidence, another day with Barda. Tapos tweet ni Gautaw-Utaw, I agree, 19th of the month hits totally different now. At tweet naman ni Max Natabi, kalmahan mo lang uncle. Halata kasi. At ito naman, tweet ni Princess, bakit hindi ka crush ng crush mo? Love na pala. Sila na pala. I'd never heard a guy say yes so fast. Sige David, push mo yan. At kinumpal niya nga yung 4 na videos ni David. At tweet nga ni Jemais, ambot sa inyong duha, first TikTok of 2025. At ito nga nakita ko sa close-up FB page. So sana may paganyan-ganyan din si Barbie at si David. Grabe. Amazing. Close-up, upgrade to close-up. And na-feature nga sila sa fashionpolice.com. Barbie Forteza and David Licauco answer, crush ka ba ng crush mo? At next naman ay IG story ni Miss John Navarro. Good job guys. Ayan na nga. Siya yung manager ni Barbie at ni David. At naalala nyo ba yung post sa FB ni David yung sa McDonald's fun run? Sabi nga ni David ay paparapapa. O, diba? McDo pala. May commercial pala sila. Grabe.
At post nga ni Sir Nathan Perolino sa kanyang Instagram story, "Thank you pre, David Licaco, dinner." At balay dako for dinner ang kinainan nila. At nirepost nga to ni Miss Isabel Bulata. At nagtataka nga ako kay David, ba't kailangan nakadikit lagi yung ulo? Kay Barbie, giving couple vibes talaga sila. Ay, ako grabe. Anyway, sabi nga ni Waroni Parolia, "Sige, patayin nyo kami sa kilig, Barda. Need talaga dikit na dikit." At tweet naman ni Aya, "Sa sobrang saya ni David, baka ilibre niya pa ng kape si Crush sa Tagaytay." Haha, ayun na nga. So, at sabi niya nga, top 1 na pinakamasaya pa rin sa ng 2025. Number 1, David Licaco. At ayun nga, tweet ni Princess, "I know David's having the time of his life right now. He is the happiest person of 2025 after all." Tweet nga ni Haya, "Super prayer reveal naman, Uncle. Hahaha, he's the king of manifestation." Tweet naman ni Princess. So tweet nga ni Himig, "Happiest day of my fangirling life. Haha, another day with Borda." At tweet niya ulit, "Ang saya pala talaga pag walang kontrabida. Hahaha." At sabi naman ni Wayoni Piolyang, "Yung tipong may ayuda ngayon tapos basag later, ngayon wala namang babasag, tuloy ang dilulu." O, di ba? True yan, grabe yung mga heartaches na dinanas ko dito sa Barda at sakit ng loob. Grabe. Yung kilig na kilig ka tapos babasagin ng Jack B o kaya David Kisin. O ngayon wala na. Yay! At next naman ay post ni Miss Jean Licaco na nasa Australia. At yan ang post ni Tita Eden. At ang background nga nila ay ang Sydney Harbour Bridge. At naroon nga sila sa Observatory Hill, guys. At, okay, ito na nga yung pinaka-Barda chismis natin. Oh, actually, napansin namin, guys, alam niyo ba na hanggang ngayon ay wala pa nga nakikitang kasamang kadate si David Licaco for the longest time. Never siyang tumagal ng ng single lang. So, mukhang may pag-asa, guys. Kasi wala pa eh. Yung kay Trixie, akala namin meron, pero wala naman. Yung kay Kisen, hindi totoo yun. Kasi ang bali-balita, yung naglasing daw si Kisen doon sa bar, tapos daw, nagwala-wala daw, tapos pinuntahan daw ng Valentine's Day ni David, tapos pinatawag daw si Isabel, tapos sabi daw, pinapalayo daw ni David, sinabi daw ni David kay Isabel na ilayo niyo sa akin tong babaeng to, sabi niya raw ganun. Parang napaka-imposible nun, kasi lalaki na si David bakit ipapalayo yung si Kisen? Ano bang gagawin ng Kisen? Magwawala-wala lang naman yun eh. Wala namang kwenta, di ba? At saka bakit si Isabel pa yung papatawag, babae yun? Ba't di na lang yung security guard? O kaya yung uncle ni Kisen, si Marion, ba't di na lang yun yung patawag kung totoo nagwawala si Kisen? So, palagay ko hindi totoo yun. Tsaka wala namang ebidensya, no? Di sana may lumabas ng videos, no? Or post ng iba. Eh, wala naman, di ba? Puro hearsay lang. So, palagay ko hindi totoo yun talaga, guys. At abangan nyo, guys, dahil magbalabas tayo maraming Barda chismis everyday. Anyway, guys, if you like this video, please give it a thumbs up. And please subscribe to my YouTube channel for more Barda updates. See you in my next vlog. Bye!